Hello guys! Heto na naman tayo. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap channel. So today, tayo po ay gagawa ng halayang ube. Ito po ay isa na naman nating handog para po sa nalalapit na Kapaskuhan. Alam naman natin na itong halayang ube ay talagang tradisyonal na inihahanda sa tuwing mayroong okasyon. Ito po ay isa sa special sweet dessert na nakaugalian na ng mga Pinoy. Okay, at ito po mga kailangan natin. Konting ingredients lang ang kailangan natin dito. So, meron po tayo dito yung ube. So, halos ito po ay 1 kilo ito. So, ang ginawa ko dito, hindi ko na pinakita sa inyo, yung purple yam ay iboboil natin. Lalagain natin. Then, i-grate. Gagadgarin natin. At ito po ay natapos ko na. So, more or less, alam naman natin mag-boil ng ube at mag-grate. Okay, kasi po pagka pinapakita ko pa yun, humahaba yung mga video natin, naiinip yung mga viewers natin. Unless na lang kung ang gagawin natin ay cake. Kasi hindi pwedeng hindi natin ipakita yung step by step doon. Ito naman, more or less, alam naman natin. Okay, so sa paghahalo po kasi tayo magtatagal dito. Okay, at ito po mga iba pa nating kailangan. Meron tayo ditong sugar, white sugar po ang kailangan natin dito. Coconut milk, so 1 can of coconut milk, vanilla extract, at meron po tayo dito yung condensed milk. So itong ube, condensed milk po ang gagamitin natin. Then itong ube, flavoring essence. Pwede ring wala nito kasi meron ng condensed milk at vanilla extract. Okay, so ito po ang mga kailangan natin. So di ba, napaka konti lang. Simple lang naman siyang gawin. Ang matagal nga lang ay maghalo. So, ang gagawin natin dito, binuksan ko na itong ating coconut milk. So, itong condensed milk, mamaya pa ito. Kaya, hindi ko muna siya binuksan. So, ito ngayon, lulutuin po natin muna itong coconut milk. Lalagay natin dito sa isang medyo malaking lutuan. Kasama ng sugar. Lulutuin natin hanggang ma-dissolve ito. So, kailangan natin gumamit ng wooden spatula rito. Kasi, pabigat po ng pabigat ito mamaya. Okay, lutuin natin. Pagka kumukulo na siya, lalagay po natin yung ating ube, grated ube. Okay. Okay guys, then ngayon, so, narito na yung ating pinaghalong gata at saka yung white sugar. So, ayan. Kumukulo na siya. So, ang gagawin natin dito, ilalagay po natin ngayon itong ating grated ube. Okay. Dahan-dahan kasi titilan siya. Okay. This is for about 1 kilogram of boiled ube po ito. Ito po ay yung fresh talaga na bagong anis siya kasi nakabili ko dito sa aking location. So ito kasi pag sa Pinas, kasi taga Bulacan po ako, doon kami sa province. Then, meron kami talagang tanim nito noon. Tapos, ang gagawin ng mother ko, talagang inilalaan niya pagka mga okasyon, piyesta, Christmas, New Year, at talagang nagluluto ng ganito. So, okay guys, dito po tayo magtatagal. Kasi hintayin po natin ito na kumapal siya o mag-thicken talaga yung para siya yung talagang paste ang maging consistency niya. Okay. So, mahina lang po yung flame natin dito. Kasi para dahan-dahan, kailangan mag-mix yung sugar, gata, at saka itong ating purple yam. Okay, tutuloy-tuloy lang natin ito. Pag medyo na dry na siya, tsaka natin ilalagay yung condensed milk. Okay, so ngayon,
Pagkaraan po ng halos siguro nasa kulang 10 minutes na natin hinahalo ito. So, medyo nag-dry na siya. So, ang gagawin natin dito po ngayon, lalagay natin itong ating ube condensed milk. So, may nabili kasi ko dito sa Philippine store. Okay, so, kaya hindi na po natin kailangan dito ng yung flavoring essence na ube. Ito, hindi na po ako maglalagay nito. Kasi, may flavor na yung condensed milk. Lasang ube rin siya, tsaka itong vanilla extract. So, ito po ay tama na. Hindi na rin po ako maglalagay dito ng artificial na food coloring. Kasi, ang ganda na nung kulay niya. Oh, ubing-ubi na talaga. So, okay. So, nakita natin, medyo lumabnaw pa siya ulit. So, ang gagawin natin dito, tutuloy nating haluin para nun mag-mix yung condensed milk. Lalong titingkad yung lasang ube rito. Yan o, maamoy yung ube, ang bango. Okay. So, lulutuin pa po natin ito. Tuloy-tuloy lang natin hanggang sa talagang mag-thickened na siya completely. At makuha natin yung tamang texture o consistency ng ating nilulutong halayang ube. Okay. Tuloy-tuloy lang natin ito, guys. So, halos na sa less than 30 minutes na ito. Mahigit ng 20 minutos ito na hinahalo natin. Yan, makapal na siya, oh. Okay. O, diba? Hindi na siya, malaglag man siya, pero hindi na mabilis. Okay, so pag ito po ay nag-cool down. Okay, guys. So, halos, ayan o, nasa 30 minutes na nating hinahalo ito. Ayan o, hindi na siya mabilis na nalalaglag. Diba? So, ibig sabihin, luto na ito. Ang gagawin po natin dito, i-transfer natin sa mga gusto natin lalagyanan at palamigin natin. Kasi po, pag nag-cool down ito, makukomplete na yung kanyang texture. Okay. So, i-transfer natin sa isang serving tray or plate. At palamigin natin. Mas maganda dito, ilagay po natin sa ref before natin i-serve. Mas masarap. Okay. So, mas matagal po kasing hinahalo ang ube, mas sumasarap at mas magtatagal, hindi kagad nasisira. Okay. Okay guys, pagkaraan ng halos magte 30 minutes. Okay, narito na yung ating hinahalong halayang ube. So, ayan o, hindi na siya nalalaglag. Pagka ganyan ang texture niya, luto na po ito. Kasi mas matagal na hinahalo ito, mas sumasarap at mas nagtatagal, hindi kagad masisira. Okay, pwede na po natin itong i-turn off yung heat, i-transfer natin sa isang serving plate or tray at palamigin natin dahil pag lumamig po ito ay mas magtitiken pa siya, magiging complete na yung kanyang texture o consistency ng kailangan po natin sa ating halayang ube. Okay. So, i-turn off na natin yung heat. At habang mainit pa, i-transfer natin sa isang lalagyanan para nun mas maganda yung kanyang texture. Okay. Okay guys, ngayon narito na yung ating ginawang halayang ube. So, ang ginawa ko lang dito ko nilagay sa mold ng ito yung cake mold na Christmas tree ang shape niya. So, ngayon, nilagyan ko lang ng plastic wrap dito sa top para nun mas madali siyang idiin. Then, tapos, nilagay ko ito ng mga 30 minutes sa ref. Okay, so ang gagawin natin dito,
medyo malaki kasi ito. So, ang gagawin natin, i-transfer natin dito sa isang medyo malaking tray ito kasi hindi kasya dun sa maliit. Mahaba yung Christmas tree mold. Para makita natin yung pinakatop. Okay. Okay, so ito nilagyan ko lang ito yung serving tray ito. Okay, so alisin natin ito. Yan. 'Di ba? Ganda guys. So pwede naman nating ibalik dito kung gusto natin. Then ang ginawa ko lang dito, nilagyan ko siya ng plastic wrap dito. So ang ginawa ko, pinalamig ko muna ng konti itong halayang ube after na niluto natin para nun madali siyang tanggalin doon sa mold. Okay, so ayan na. Ayan guys, ang kinalabasan ng ating halayang ube. So ang gagawin natin dito, ito po ay pwede natin lagyan ng latik sa pinakatap. Or kaya naman itong grated cheese. Pwede nating lagyan siya. Ganyan. Para nun, magkaroon siya ng kulay. Okay. So, tamang-tama guys yung texture niya. Okay. So, ayan. So, pwede nating mag-additional pa pagka ating kakainin na ito. Okay. So, guys, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa natin dito sa ating halayang ube for Christmas. Okay. So, kunan nga natin dito. Okay, ayan siya. Okay, pwede natin itong lagyan ng latik. Kaya lang kasi, winter dito, magbubuo-buo yung latik. Yung oil niya magpuputi-puti kasi. Yung nagsesebo yung oil, nagbubuo-buo. So guys, ang ginawa ko, binalik ko na lang dito sa Christmas tree mold. Kasi parang mas maganda rito pag isinerve. Okay. Gusto nyo mag-add kayo. Meron tayong ganito guys. Siguro, try natin. Yun, para mas maganda. Wow, ang galing ah. Okay, so sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito sa ating halayang ube para po sa Christmas. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye!